أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat at Ramadan Mubarak. Ika-30 na po tayo ng ating hadith. Alhamdulillah, ang pinamagandang hadith ay ang ikagaganap ng iman. Alhamdulillah, ito po ay sisimulan natin sa pamamagitan ng pagsasabi ng Bismillah. An Abi Hamza Anas ibn Malik radiyallahu anhu Khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minun adahukum hatta yuhibba li fihi ma yuhibbu nafsihi, rawahu Bukhari wa Muslim. Mula kay Abu Hamza na si Anas ibn Malik, ang tagapaglingkod ng mahal na propeta, kalugdan siya nawa ni Allah, sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, hindi magiging ganap ang paniniwala ng isa sa inyo hanggat hindi niya naisin o mahalin sa kanyang kapatid ang katulad ng ninais niya sa kanyang sarili. Inuulat ito ni Bukhari at Muslim. Alhamdulillah, isa po sa pinakang magandang pamagat ng ating hadith ngayon ay isa sa pagtuturo ng pagmamahal sa ating kapwa. Higit sa lahat ay ang kapwa niya mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, kung ikaw ay minamahal sa iyong sarili, ganon din ito sa iyong kapatid. Narapat mahalin ng isang Muslim ang kanyang kapatid at magmalasakit sa kanya ng katulad ng pagmamahal at pagmamalasakit niya sa kanyang sarili. Iwasan ang katangiang inggit, dahil ito ang taong may kainggitang ganito ay hindi ninanais sa kanyang kapatid ang kabutihan na katulad ng ninanais niya sa kanyang sarili. Meron tayong isang aya o talata sa ating Quran na ang natatalakay doon ay ang hasad, yun yung inggit sa ating puso. Kung ang ating kapatid sa pananampalataya o ang iba nating pananampalataya ay kinaiinggitan natin sa ating puso, isa lang ay ibig sabihin, hindi natin ninanais yung kabutihan para sa kanya. Dahil meron tayong inggit sa puso, ito isang sakit na mahirap gamutin. Kaya pakaiwasan po natin yung inggit sa ating kapwa. Mainggit tayo sa pamamagitan ng pag-alala kay Allah. Kung marunong siya sa Quran, mag-memorize tayo, magbasa tayo ng Quran, magaling siya sa hadith, na-memorize ng hadith. Yun ang pwede natin makainggitan, yung kaalaman kay Allah subhanahu wa ta'ala, para na sa ganon ay tayo ay madagdagan din ng kaalaman. Obligado ang pagpapayuhan sa isa't isa tungo sa kabutihan, at ito ang diwa ng tunay na kapatiran sa Islam. Kung mayroong isang bagong yakap sa Islam, halimbawa ako, balik Islam, at yung mga kapwa natin balik Islam na bago pa lang sa Islam, kinakailangan naging obligado sa atin na sila ay turuan kung paano ang pamamaraan ng Islam at kung paano ito isabuhay at isagawa. Halimbawa dito yung pagdarasal, pagkasabuhay nito, kung hindi pa siya marunong, ay dapat natin ito siyang gabayan para malaman niya ang Islam. Ang iman, pananampalataya ay nagkakaiba-iba ang antas nito sa bawat Muslim. May malakas ang iman o pananampalataya, mayroon namang hindi, at ang paglakas ng paghina ng iman ay depende sa kanyang pagsunod sa mga kautusan at pag-iwas sa mga ipinagbabawal. Sumataas ang iman o pananampalataya ng isang Muslim sa paraan na inaaral niya ang Quran at pinag-aaralan niya ang hadith ng Rasulullah SAW at isinasabuhay niya ang mga katuruan dito sa Islam. Ang pagbaba naman ng iman o pananampalataya ng isang tao, ito yung pagsuway, paggawa ng mga pagsuway sa mga ipinagbabawal ng Allah, sa mga batas ng Islam, pagsuway dito, yun po ang ikinabababa ng isang Muslim. Ang iman, pananampalataya, ay may antas na dalawa, yung paghina at paglakas. Inshallah ay makuha natin yung paghina at pagtaas nito sa pamamagitan nga ng pagbasa ng Quran. Tataas yan, at pag sasabuhay nito, bababa naman ito sa pagsuway.
Ang paghahangad ng mabuti para sa kapwa Muslim ay nagdudulot ng tunay na kapatiran sa pananampalatayang Islam. Kung hinahangad mo sa iyong kapatid ang ninanais mo nga sa iyong sarili, ay magiging matagumpay ang kapatiran ng bawat isa. Hindi yung gagawan mo ang kapatid mo pananampalataya ng masama. Ito ay hindi katanggap-tanggap na gawain ng isang Muslim. Ang Islam ay nag-uutos ng kapatiran para kay Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus ginagawa ng Islam ang kapatiran para kay Allah bilang bahagi ng pananampalataya at isang matibay na pundasyon ng saligan ng Islam. Kaya ang kapatiran sa Islam ay napakataas, kaya't pakiingatan natin ito. Ang pag-iwas sa lahat ng salita o gawain na sumisira sa kapatiran na ito, gaya ng pandaraya, panlilibak, inggit, pang-aapi, at paggawa ng hindi makatarungan sa dangal ng isang Muslim sa kanyang mga ari-arian. Halimbawa, narito tayo sa isang sitwasyon ng pagbebenta, kaya dapat pakiingatan ng isang Muslim kung siya ay nagninegosyo na huwag niyang dayain ang kanyang kapatid, dayain sa timbang, dayain sa bilang o dayain sa halaga. Dapat maging tapat tayo, sabihin natin sa kanya kung ano ang saktong bilang at saktong dami nito. Huwag tayong mapanlamang sa kanila. At yun ang nagiging kasiraan ng kapatiran sa isa't isa. Ang hadith ay isang saligan ng pundasyon ng kapatiran ng mananampalataya, na kung saan ang hadith ay naghihimok sa isang Muslim na mahalin at naisin niya ang kanyang kapatid katulad ng kanyang ninanais para sa kanyang sarili. At ito'y ginawa ng Islam bilang bahagi ng pananampalataya. Napakaliwanag na ang hadith na ito ay inuutusan ng isang mananampalataya o isang Muslim na maging mabuti ka sa iyong kapatid. Si Anas ibn Malik, ang kanyang kunya o Abu Hamza, ang dumating ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Madina, ay dinala siya ng kanyang ina rito upang paglingkuran ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa panahon na iyon ay 10 taong gulang pa lamang siya, at simula noon ay pinaglingkuran na niya ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanggang sa ito ay pumanaw. Isa sa mga malapit sa puso ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si Anas bin Malik. Khadim, tagapaglingkod. Hub, pagmamahal. Nafs, sarili. Yung nafs, yung sarili natin ay pakabantayan natin sa paggawa ng mga kapinsala sa ating kapatid. This section is credit to Sheikh Muhammad Makaraya Nabani sa 40 Hadith Nawawi, at ito ay alhamdulillah sa ka-30 na tayo. Sa biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ay natapos na rin ang kaguluhan dito sa ating lugar ng Saudi Arabia sa gitnang silangan. Inshallah ay matigil na po ito kasi nagkaroon na naman ng confusion sa ating mga kaisipan, lalo na sa atin sa Pilipinas. Mga ibang kapatid natin sa pananampalataya na sinasabi na naman nila na nagsisimula na naman ang gulo ang mga Muslim. Kailanman sa history ng Islam ay hindi po gagawa ng madugong digmaan ng mga Muslim. Dahil ang Islam ay nagtuturo ng kapayapaan, ang Muslim sumusuko sa pinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, bagkus may ilang mga Muslim kuno o Islam kuno na gumagamit sa Islam para ito ay sirain dahil may sarili silang pang-interes. Dahil halimbawa nito ay ang bansang Iraq na ang kanilang akida ay pananampalataya ay tumataliwas o sumasalungat sa katuruan ng Islam, dahil kailanman ay hindi kailangan dumanak ang dugo ng kapwa niya Muslim katulad ng nasa hadith na ating binabasa. Hindi natin nanaisin o sasaktan o dadayain pagkasalitaan ng masama ang kapatid nating Muslim. Dapat ang kapatiran na ito ay kapatiran kay Allah at hindi kapatiran lamang sa mundo at hindi lang pagmamahal sa mundo. Kaya para sa mga nagsasabi na ang Islam ay masama, mga Muslim ay masasama, atin po itong pag-aralan kung ano po ang akida ng Iran, ng Iraq, ng mga tao dyan. Dapat ito ay ating saliksikin bago tayo magsalita. At inshallah, dalangin ko sa Allah subhanahu wa ta'ala na ang gabay at patnubay ay mapa sa ating sangkatauhan. Inshallah, ang gabay at patnubay na Allah subhanahu wa ta'ala ay kung sino man ang gabayan niya, wala makakapagligaw at
kung sino ang hindi niya gabayan ay walang makakapagabay sa kanya. Wa akhiru dawana inalhamdulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.